ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Morning, Uncle. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Morning, Ma'am Telma. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Ibagabigat mo meta kasin Eugene Sumera Asuncion, ta Toronto. Yes, Brother Denver, blessed morning sa iyo. Maraming salamat. And of course, kay Mama May, Mama Jen Aljen, dahil po sa Kent, England. Maraming salamat po. Sambit nitong labi. Yes, guys, good morning. And of course, all of us, kailangan po nating manalangin sa bawat isa mga kakape. And yes, good morning, Press Edward Holy Week. Thank you very much for always joining us in our morning coffee devotion. Maraming salamat sa Panginoon for this time. And we are here together to bless God, to praise God, to learn from His Word. And of course, we are here because of His grace. Salamat sa Kanya. Salamat at binigyan natin ng buhay, bagong umaga, bagong pag-asa. Ika nga, every kissing is a blessing. Kaya salamat sa Panginoon for all His blessings to all of us. And even for the trials and testings of life. Huwag natin kalimutan magpasalamat sa Kanya dahil kailangan po natin yan. And yes, good morning, and peace be with you all mga kakape. Lumalapit ako, Kape po tayo. magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Good morning, David Asuncion Baningas Jr. And of course, lahat po ng mga kasama natin dyan sa Pasig City. Matamis ng Magandang umaga sa inyo dyan. Jesus, Kay Ate Marlene, kay Nining, kay Dedet, at lahat na kayo dyan. Kay Parang Richie, maraming salamat sa inyong lahat. pag-ibig mo. Manong Rizalito Lopez, good morning. Maraming salamat. And of course kay Ma'am Florence, kay Auntie Elena Valeriano, good morning. Maraming salamat po, Auntie. Matamis ng Okay na po bang problema natin? Jesus, I mean yung kailangan po ninyo sa pagko-construct ng inyong garahe. Ayan. So, maraming salamat sa Panginoon mga kakape for this day. Happy Thursday po sa atin lahat na nandito po sa Ilocos Norte, dito sa Pilipinas, dito sa Asia. Magandang umaga po sa ating lahat. And of course, magandang tanghali po dyan sa Hawaii. Magandang hapon po at takip silim dyan po sa Canada. Opo, sa Toronto, sa Ontario. Maraming salamat sa Panginoon for this time, even though hindi po pare-pareho ang oras natin at panahon, sa awa ng Diyos at sa kanyang biyaya. Kahit sa Facebook streaming o sa live streaming ng Facebook ay tayo po ay magkakasama at nagkakilala. Maraming salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po dyan po sa England, of course dyan po sa Kent, dyan po sa Sunderland, dyan po sa London,
And of course, isama na lang po natin ang Switzerland, Netherlands, Norway, at saka Spain. Magandang oras po sa inyo lahat dyan. And dyan po sa Taif, Saudi Arabia, sa KSA. Dyan po sa UAE. Magandang madaling araw at hating gabi po dyan. And of course, magandang hapon po dyan po sa San Francisco, California. At magandang oras din po dyan po sa Texas. Maraming salamat po mga kakape, and may God receive all the glory. May take all the glory for everything that He is doing in our lives, in our achievements, our successes, whatever na binibigay sa atin ng Diyos na bagay-bagay at mga trabaho, positions, and even our professions. Maraming salamat sa Panginoon, and to God be the glory sa lahat po ng ating pong mga naabot o ating pong natatanggap. At salamat sa Panginoon for this day, Tuesday, and of course sa inyong mga lugar sa iba, is still Wednesday, but still salamat sa Panginoon dahil nga kahit na kailangan na natin magpahinga dahil pagod tayo dahil sa trabaho, at marami pa kayong ginagawa maybe this time, lalo na po dyan sa Canada, baka natatrabaho pa kayo. And anyway, maraming salamat sa Panginoon for this opportunity again, for this privilege to be with you. And yes, God is using you to encourage me and of course my family. Dahil nga po, may mga tao na katulad ninyo na meron pong desire na matuto po ng salita ng Diyos, and have that desire also to spread the good news, to spread the Word of God to your friends by sharing our videos. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala. And of course, don't forget to thank God in everything. Tandaan po natin yan mga kape, dahil para tayo ay magkaroon ng positibong pananaw, positibong kaisipan, positibong ginagawa sa buhay, ay kailangang ma-practice po natin araw-araw. Yun ang papasalamat sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng circumstances na dumarating sa ating pong buhay. Kaya salamat sa Panginoon as we are waiting for the others, mga kasama po natin mga kape, and we listen to this song. Salamat sa iyo as we thank God, and as we wait for our kakapes to come in, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Kami po tayo. Kay Ma'am Christy Dakutan, maraming salamat and good morning. Kay Mark Silcalano, Nasa Dingras, kay Angelita Dumlao, kay Auntie Ilay, kay Nana Ilay, ayan. Salamat kay Manang Jessie, kay Auntie Basing. Ang mga pagsusumikap ko. Amen. Good morning, calls, Peace, M. Espino, and of course kay Brother Romel. Again, pagaling ka, bro. Maraming salamat. Lord Elisa Asuncion, and of course kay Ma'am Jenny, Akas Jenny, Dora Ragasa, good morning sa inyo. Ma'am Reskier Baltazar, good morning. Maraming salamat for joining, and of course, salamat. Salamat, and welcome to our morning coffee devotion. Salamat po. At kasama ka namin live. Maraming salamat po, Maricel Reskier. And of course, kay John Arnie Alonso. Good morning, John Arnie Alonso. God bless you. Welcome to our morning coffee devotion. Blessed morning there once again, Cass Pastor and everyone. Thanks for always including me in your prayer request in your devotion. Salamat, Cass, for always sharing our videos. Maraming salamat. Hello, Judy and Brenda Rosales. Magandang gabi. Of course, kay Junber Yazania. Ayan. So, magpatuloy lang tayo, Brother Junber. And if you want to follow also Brother Junber Yazania, meron po siyang live streaming
dito sa Facebook every night. Ayan po, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kaya pag Tuesday at saka Thursday po, nagkakasabay po kami niyan dahil nga po meron pa po akong programa sa isang page ng Facebook every Tuesday and every Thursday. Kaya mamayang gabi po meron. Ayan, mamili na lang po kayo kung saan kayo makikinig. Pero open po yan kay Brother Junver at sa kay Brother Rafi. Ayan po, salamat po Manong William Raynon, Manang Madeline Raynon, Meredith Det Maningas, kay Manang Merly, kay Ma'am Florence. Ayan po, maraming salamat Auntie Marilyn Araka Alonso, and of course kay Cas Luz Asuncion dyan sa Toronto. Maraming salamat. Then maharapan ko na nila, maraming salamat po ma'am, and of course maraming Ma'am Bel Guillermo dyan po sa Spain. Ayan po, so do you have any prayer request mga kakape as we pray? And while I'm waiting for your prayer request, ito po ay isang challenge para sa lahat ng Kristiyano na nandyan po at nakikinig. At kung mayroon po kayong kilalang Kristiyano na kailangan pong mapakinggan ito, mga kakape, i-share nyo ito. Napakaganda pong awitin to challenge us to do more for Him. Yung hindi po tayo patulog-tulog o papatay-patay when it comes to the work of God. Yes, we are in a pandemic and we know that lumalala po ang sitwasyon. Kaya kailangan natin kumilos mga Kristiyano. Kailan ka pa magpapagamit sa Panginoon? Kailan pa? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat. Yes, Manong William Raymond. Thank you very much. Lumipas na. Nakuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan ba?
Yan yun naman mga kakape, mga Kristiyano na nandyan po at alam niya na kailangan niyang kumilos para maipahayag ang salita ng Diyos. Kailan ka ba magpapagamit sa Diyos? Kailan mo pa ibibigay ang oras mo, ang araw mo sa Kanya? I'm not saying you will do it full time, but in every situation, in every opportunity, let us open our mouths and talk about the Word of God to others. Ayan po mga kakape. So, this time, gusto ko lang po kayong i-update. Excuse me. Sa mga nangyari po dito sa Ilocos Norte when it comes to COVID-19, as posted by the page of Ilocos Norte Province. Ayan po ito po, as of 7 hours ago, meron pong 28 new cases sa Ilocos Norte, mga kakape. And ito po ang mga nakalista. Ayan po, from Barangay 21 San Marcos, Sarad, isa pong pulis. Mga apor po ang binabanatan ngayon at mga frontliners. Barangay Bimanga, Corimao. Barangay Calao, Dumalneg. Ayan sa Dumalneg. Ingat kayo dyan, Pastor Mason. Barangay Poblacion 1. Poblacion 1, Pagudpod. Barangay 17, Dupitak, Pidig. Barangay 21, Libtong, Bacara. Barangay 68, Kaawakan, Lawag City. Barangay 54A, Lagisail, Lawag City. Isa po siyang contact tracer. Grabe, mga contact tracer na. Kaya mga natitrace dyan, mag-honest po kayo. Wag po kayong mag-sisinungaling when they will ask you of yung mga nangyayari o yung mga pinuntahan mo, kung sino nakasalamuha mo, kung meron kang contact sa isang nag-positive, maging honest ka para makatulong po tayo sa ating mga contact tracers. Mahirap po ang kanilang mga ginagawa, mga kakape. And one thing more, ito lang po ay paalala sa mga pumapasok ng mga establishmentos. Opo, pag pumapasok ka at kailangan mong mag-fill up dun sa kanilang logbook, sabihin mo, isulat mo ang tunay mong pangalan at tunay mong address at tunay mong phone number. Huwag kang manloko ng kapwa. Kailangan mong gawin yan para makatulong ka sa ating pong problema. Maraming salamat. Another one from 54A Lagisail, from Barangay 34B Gabo Norte, Barangay 54A Lagisail, Barangay 54A Lagisail, Barangay 24 Nuestra Señora de Consolacion, Lawag City, Barangay 45 Tangid, Lawag City, Barangay 19 Santa Marcela, Lawag City, government employee. Barangay 34A Gabo Norte West, Lawag City, isang porter. Barangay 22 San Andres, Lawag City, bank employee. Tricycle driver, Barangay 51B Nangalisan, Lawag City. Barangay 2 San Joaquin, Lawag City, massage therapist. Nako, delikado ito. And Barangay 35 Gabo Sur, ayan, Lawag City, kompleto na po ang Gabo dito. May may A, may B, may 35. 54B Kamanggaan, Lawag City. Barangay 50 Butong, Lawag City. Barangay 7B Nuestra Señora de Natividad, Lawag City. Barangay 27 Duripes, Bacara. Barangay 27 Duripes, Bacara. Barangay 27 Duripes, Bacara. Yan, meron pang isa. Barangay 3 San Andres 2 Bacara. Barangay 3. Barangay ayan po ang mga bagong cases po sa Ilocos Norte. Kaya ingat po tayo mga kakape, sa lahat po natin pinuntahan. Tayo po ay manalangin na. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa oras na to at kami po ay magkakasama muli para po kami makalapit sa inyo at idulog ang aming pong mga
hinaing sa buhay. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming po mga nagawang kasalanan. The world is getting worse. And even our situation. May mga gera, may mga sakit, may mga sakuna, trahedya. Maraming mga bagay-bagay ang nangyayari ngayon sa mundo sabay-sabay na mapapaisip po kami. Malapit ka na bang pupunta at sunduin ang inyong mga anak? Malapit ka na bang bumalik, Panginoon? Tunay nga po, Panginoon, na hindi po namin alam. Pero, sinabi po ninyo, Panginoon, that therefore be also ready. Yan po ang sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita sa Matthew 24:44. Dahil hindi po namin alam kung kailan po kayo babalik at sunduin ang mga anak mo, ang mga nanampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, habang kami po ay nabubuhay, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Opo, kailangan po namin yung maunawaan na kami po ay naririto hindi lang po para sa aming sarili. Hindi lang po para sa aming pamilya. But we are here because of you. For us to please you, for us to glorify you. Again, Lord, please clothe us with humility. Kailangan po namin, Panginoon, ng kababaang loob in order for your grace to work in our lives freely. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming po mga naisip na hindi po tama. Sa mga nasabi po namin masama, sa mga nagawa po namin, na maugali po namin, ang aming pong galaw na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan, nakapagbibigay, Panginoon, ng lungkot sa inyo. Panginoon, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po for this time that we are here together again. We pray that you may please protect us all in every situations and circumstances that we are facing right now. Thou knowest what is in our hearts. Lord, please. To those who needs comfort, please comfort them. Especially sa mga nawalan na kanilang pong mga mahal sa buhay. Dahil sa sakit. Dahil po sa maraming mga dahilan ng kanilang pong pagpanaw. And we pray, Lord, that you please continue to work in their lives and even comfort them and continue to bless them, Lord, and please provide their needs. As well as unity, harmony, and love. Opo, Panginoon. And to those who are in need, Lord, please help them. Protect us also, Lord. Whatever the problems that they are facing right now, please, Lord, encourage them. And remind us about your promises and about your commands that we need to stay positive and be grateful in everything. Dahil nga po, Panginoon, wala po kaming dapat ikabahala kung kami po ay merong pananampalataya sa inyo. That's why, Lord, here we are. Kailangan po namin lumago sa aming pong buhay spiritual and even in our faith. Help us, teach us to trust in you. Not in our own effort. Not in our own strength. Not in our own minds. But Lord, help us to trust in you. That we may acknowledge, that we may see how you work in our midst. Please bless all the pastors, the missionaries who are preaching the pure gospel.
prosper their works, and please provide also their needs. Supply everything. Even sa kanila po mga building projects, sa mga projects po nila, essential classes, mission works, that you may please bless them, use them mightily, Lord. We don't have enough time. We don't know when this life will end. And Lord, help us to understand that, so that we may do the things that we ought to do according to your will. Again, Lord, we are not here for fame. We are not here for money. We are here because of your blessings, because of your grace. And Lord, help us to live by faith, because we know that everything is from you. We know that everything we have, and even our life and strength, our good health, galing po sa inyo. I help us to trust in you, Lord. Teach us. Maraming salamat po, Panginoon, and even sa kanila po mga problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa trabaho, problema sa business, problema po sa kanila po pagta-travel, and anything, Lord. Lahat po ng mga problema na meron kami ngayon, idinidulog po namin sa inyo lahat. Dahil kayo lang po nakakaalam po ng kasagutan at solusyon sa mga ito. Lord, maraming salamat. And now we pray also for our friend, one of my friends sa Panginoon, na pastor, na nag-positive po sa COVID, na naka-quarantine ngayon. Salamat po. At kahit sa sitwasyong ito, ginagamit niyo pa rin siya. And what a blessing, Lord, to see that the COVID patients are comforted because of your word, because of the gospel. Kaya dinadalangin ko sa inyo, Panginoon, that you may please use him mightily as he is there being quarantined with his wife. We pray, Lord, that you may please use him mightily as he preaches the gospel to them, that these people who can hear your word will be saved and will grow. And please, Lord, heal them. Give them patience. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil alam po namin sa lahat po ng sitwasyon na nangyari po sa aming pong buhay, meron pong dahilan. And at sinabi niyo, Panginoon, it is for our good. And we trust in you, Lord. Help us to love you sincerely and to serve others unselfishly. Maraming salamat po. Nalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan po namin na kailangan po ng kagalingan sa kanila pong masakit. Tulad po, Panginoon, ni Sir Nemesio Alipio Jr., Mang Evangeline Pendia, kay Janelle Sharp, Trinidad Adswara, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Chiki Alonso, Auntie Marilyn Raca Alonso, Krame, Besat Papala Carla, Ma'am Telma Harap Apolanilaw, Ma'am Bel Guillermo, at we pray also for Ma'am the Lizardo family, kay Ma'am Alicia Domingo, kay Arlene Ventura, Melinda Wang, Merly Reynon, Salvador Lizardo, Clay Ezekiel, kay King James. Makaw po kayo sa bata, Panginoon. Please comfort also his mom. Patuloy ko matrabaho kay General Sharp, Panginoon, kay Natalie Cheng, to provide their needs. Maraming salamat po kay Manang Irene Laborte, Manang Elizabeth Cirilo, and of course, Lord, we pray for Delberto Cañeto Jr., kay Manong LD Ragasa, LD Alonso, and yes, kay Manong Ilyong Asuncion, and of course, Lord, kay Edna Tomas, at kay Ma'am Telma Harapang Edilao, and even the problem or challenge the life of Christine Edilao, and of course, kay sa anak po ni Logalisa Asuncion, sa kanyang pong family problem, please intervene. And we pray also for the situation of Ma'am Emerita
Baptista Corpus na sila po ay maging okay sa kanilang pong pagkabaksin, na wala pong mangyayari sa kanila na side effect. And of course, kay Cas Eugene Silvera Asuncion dito po sa Toronto, we pray that you please continue to heal him completely, to recover faster. And even Lord, please Lord, protect them. At bigyan po kami, Panginoon, ng kalusugan. Lahat po kami. And even our loved ones who needed strength, like my mom. We pray also, Lord, for lahat po na mga kasama po namin ngayon na nanonood at nakikinig. Please bless them and please listen to their prayers. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo. At ngayon po, kami po inyong turuan, Espiritu Santo, na kami po ay makapag-aral muli ng iyong salita. Bless each every one of us, Panginoon. Ano man po ang sitwasyon namin, we pray that you may please, Lord, comfort us and help us. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Our time now is 6:03, mga kakape, and let us proceed to our topic or to our lesson, our devotion for this morning. Yes, Ma'am Mayrisa Marcelo Akub, good morning, and of course sa lahat mag-comment lang po kayo. And if you want to greet someone because of their birthday, because of anniversary, please mag-comment lang po kayo. And if you have questions, mag-comment lang po kayo. At dadaanan po natin yan pagkatapos po ng ating leksyon. So we are in the series of what to do. Ano ang dapat natin gawin pag darating yung kahirapan, yung darating yung pagsubok, darating yung mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Napakahalaga po na kailangan po nating matuto at kailangan po nating mapag-aralan ito dahil nga po we are all facing difficulty situations, circumstances in life in where we cannot change. Opo, totoo po yan. We cannot change situations and circumstances that will come into our lives, but we can change how we react to them. So it depends upon you kung paano ka mag-react, kung paano mo harapin ang mga sitwasyong kinakaharap po natin. Kung paano po natin sa palaran sa kanila. I'm sorry for that word, but minsan may mga tao na humahawak sa tabak o sa patalim para lang ipaglaban at para maging maayos ang kanilang sitwasyon. Pero tandaan natin, mga kakape, our only hope is our God. Gagamitin ko itong katagang ito, Christ is the answer of everything. Naalala ko tuloy si Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Anyway, I just want to make it clear, mga kakape, ng ating pong kukunan ng lakas ng ating pong kalooban at yung ating pong pananampalataya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ito po ang iniwan ng Diyos para sa atin, na ito po yung ating pong maging basis sa pagharap po sa hamon ng buhay. Pagharap po sa mga sitwasyon at circumstances in where we don't know what to do. Because everything that is written in the book, kung ating pong silang i-meditate, i-apply sa ating pong buhay, makita po natin dito yung totoong ganap kung paano magtatrabaho ang Diyos, how He will orchestrate everything for us. Kailangan po nating magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Now, when tough times will come, or when rough times will come into our lives, tandaan natin to, huwag kang mawala ng pag-asa. Pero ang unang dapat natin gawin ay ito: don't focus on your problems. Bakit? Kailangan natin mag-focus sa Panginoon. Because by doing so, we are letting Him solve and to give solutions to our problems. Dahil nga po, facing our problems with our own might and our own strength, with our own power, ability, intelligence, mga kakape, mawo-worn out po tayo.
hindi pa po tayo nakakahalahati o meron man tayong alam patungkol sa problemang yan. But we can have the right solution and we can wait with patience sa mga gagawin ng Panginoon, because there is something that God wants us to learn in everything. Tandaan po natin yan. And if you want to know more about this, focusing on Jesus and don't focus on our problems, tingnan nyo lang po yung mga past lessons po natin. Nandyan po yan. Scroll nyo lang po sa ating pong wall. Makikita po natin doon and learn and listen to the lesson. And of course, kung mahirap mo kayo mag-scroll sa aking pong wall, bisitahin niyo po ang ating pong YouTube channel, Raf TV, nandun po lahat. Pagkatapos kasi ng ating pong live streaming dito, binabato ko po sa YouTube para mas madali pong hanapin yung ating pong mga napag-usapan. Okay, don't focus on your problems. Number 2, don't faint and quit. Huwag kang mapanghinaan, huwag kang manlupaypay, at huwag kang sumuko. Ang daming nahulog na avocado, sayang. Narinig ko po sa bubong. Anyway, ang sabi po nito, don't faint and quit. Huwag kang manlupaypay, huwag kang mapanghinaan ng loob. Dapat ang ating pong strength ay nanggagaling po sa Panginoon. The Lord is our strength. Yan po ang sinabi ng Biblia. At huwag kang sumuko. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 24:10, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Pag ikaw ay manlupaypay sa kaarawan ng kasakunaan o sa kaarawan ng problema o trahedya ng buhay, napakabunti daw po ng ating pong kalakasan. Napapakita mga kakape that when we face them with our own strength, talagang hindi po natin kakayanin. Kaya if you want to know more about this point, huwag kang manlupaypay at huwag kang sumuko. Nandyan po, natapos na rin po natin yan, pinag-usapan natin. And kahapon po, ang pinag-usapan po natin ito, huwag manisi, huwag kang maghanap ng sisisihin sa mga nangyari sa buhay mo. Oo, kawawa naman si Casey at si Hilda dahil sila ang laging nakikita. O ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Parang estudyante blues ba? Don't find fault. Huwag kang maghanap kung sino ang sisisihin natin. Dahil nga po nangyari yan doon sa Garden of Eden, if you remember, napag-usapan natin kahapon yan, that when God asked Adam about sa kanyang po nagawa, sabi ni Adan, etong binigay mo sa akin partner ko binigyan ako, di kumuha ko. Ay sinabi namin ng babae, ito namang si serpent, ito yung ginawa mong ahas kaya ganon. Nagturuan po sila. Parang naging ano na po yung natural. It became a nature. It is our natural reactions. It's part of our nature as human na magturuan kung tayo po ay naiipit, tayo po ay nako-corner, and when we are in the hot seat, kumbaga, we are trying to justify ourselves and to satisfy everything para manturo lang na iba, para sila ang pagbalingan nila ng pansin at tayo po ay magpe-play safe. Yun po ang isang bagay na nakakainis minsan, isipin natin na gano'n, na may mga taong gano'n nagpe-play safe. Oo, feeling nila wala silang talagang ginawa, pero meron naman natuturo pa nga ng iba, nandadaway pa ng iba. So don't find fault when circumstances will come, when tough times will come, rough times may come, though our way as we travel in this life is rough road, is stony road, whatever, maraming mga obstacles. Don't forget, don't find fault. Okay? So ngayon, ano naman ang ating gagawin pagdating sa mga ganyan? Last na po ito dito sa series ng ating pinag-uusapan. When tough times will come or rough times will come, don't forget Job. Remember Job. Okay?
ating pong alalahanin yung nangyari kay Job. Let us try to compare his experience with our present experience, that the things that we are experiencing right now. I-try po natin i-compare. Though comparing is not good, but in this time, when we compare and when we learn about what happened to Job, makita po natin, hindi pa ako ganun. Pero siya, grabe ang nangyari sa kanya. Pero bakit ganun ang kanyang mga reactions? Bakit ganun ang kanyang mga response sa mga ibinigay ng Diyos sa kanya na mga pagsubok sa buhay? Kung ako nun, siguro, napamatay na ako. O kaya kung ako yun, siguro, lahat ng mga tao makikita ko sa kalsada, papatayin ko na, papariling ko na, parang ganun. Dahil hate na natin ang buhay, hate na natin ang Diyos. Dahil sa, kung ganun ang nangyari, o mangyayari sa atin, katulad na nangyari kay Job. Let us learn, let us see, let us know what happened to him. Okay? In James chapter 5 verse 11, ito mong sinasabi, behold, we count them happy which endure. O, diba? Tingnan nyo, suriin nyo, makikita ninyo, na we count them happy which endure. Sa lahat ng mga nagtitiis, masaya sila. Di ba? Bakit? Ye have heard of the patience of Job. Grabe yung pagtitiis ni Job. Yung paghihintay niya, yung dahil sa kanyang naranasan. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, and ye have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. So maawain ang Diyos. At siya po ay merong pusong mamon. Yan ang Diyos. Kaya mapagkatiwalaan, malapitan, at atin pong siyang sandigan sa lahat po ng sitwasyon ng ating pong buhay. Mga kakape. So, maybe iba sa inyo ay wala mong idea sa nangyari kay Job. So, bibilisan po nating i-scan kung ano ang nangyari sa kanya para maunawaan po natin kung bakit ganun na lang ang nangyari sa kanya at kung ano ba ang naging response niya o naging reactions niya sa mga nangyari sa kanya. Okay? Some of you knows this already, but of course, we can still listen to this because we know this will bless us if we put the lesson into our hearts and apply them, and it will become wisdom, mga kape. Okay? So, this story can be found in the book of Job, o siya mismo ang nasulat nito, si Job. At ito ang nangyari. Okay? Ito ang nangyari. Job chapter 1, the whole chapter, maybe we will read it, or we will jump to the specific situations that happened to him. Ito na nga po yun. Job chapter 1 verse 1. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God, and one that feared God and eschewed evil. Nakita niyo yung kanyang katangian? Siya po ay, si Job po, ay meron pong takot sa Diyos at galit siya sa masama, sa evil, sa bad things. He hated them. And he feared God. Meron siyang takot sa Diyos. Kung ating pong susuriin at ating pong i-define ang takot sa Diyos, anong ibig sabihin nito? Yung matakot ka na magtatago at tatakbo ka, tapos pupunta ka sa lugar na alam mong hindi ka mapapansin, hindi ka makikita ng Diyos. Hindi po yung ganon. The fear of the Lord is that awareness that in everything we do in life, nandyan po siya at nakikita tayo, nagbabantay. So, ibig sabihin nun, we need to be careful in everything that we do because God is there. Merong isang CCTV dyan na hindi po natutulog, hindi po nalulubat, hindi po napuputulan ng, hindi po na-interrupt. And that is the CCTV, or that is that everything is recorded
sa mata ng Diyos. Yan po yan. So, ang sabi po rito, when it comes to fear of the Lord, the awareness that God is always there watching and taking care of us. I mean, siya po ay laging nakamasid, nakatingin sa atin, nagbabantay sa atin. Yan po ang ibig sabihin ng fear of the Lord. The awareness that He is there. Okay? Kaya alam natin na kahit ano ang ginagawa natin, nakikita ng Diyos. Nasasaksihan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Mga kakape, kaya wala po tayong maikukubli. Sa harapan ng Diyos. So what happened? Ito pa. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. 10 ang kanyang mga anaks. 10 ang kanyang mga putots. Ayan. Ito po yun. 7 sons and 3 daughters. His substance, his resources, his possessions, also was 7,000 sheep. 7,000, 7,000 karnero. Hindi barko, sheep, karnero. Tupa. 7,000 na tupa, 3,000 na camels, 500 na mag-asawang mga baka, mag-partner na baka, 500 sea asses, 500 na mga kabayo, and a very great household. Malaki yung kanyang bahay. Malaki, mansyon, palasyo. So that this man was the greatest of all the men of the east. Siya po yung pinakamayamang tao doon sa east. Okay? Si Job. So, ganun siya kayaman. And yet, hindi siya mayabang. Hindi katulad ng mga ibang mga nilalang na yumaman lang, naging mayabang na rin. Sana hindi tayo ganun. Ikumpara nyo yung kayamanan nyo sa kayamanan ni Job. Hindi siya naging mayabang dito. And this is what happened. Because of that, he was tested. Trials came into his life. Because God allowed these things to happen to us in order to prove and to check his faith. Yung pananampalataya niya sa Panginoon. And what happened with all these things? Makinig. Grabe ito nangyari sa kanya. Nangyari ito sa isang iglap na parang dumaang hangin sa isang oras o sa isang araw. Tingnan niyo to, ha? And verse 13 of Job, and there was a day when his sons and daughters were eating and drinking in their eldest brother's house, and there came a messenger unto Job. Merong siyang alipin na pumunta sa kanya kay Job, at sinabi niya, the oxen were plowing and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them. So ang mga Sabaeans, yung mga tao na ito, ninakaw nila, kinuha lahat nila, and he took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword. Pinatay lahat yung mga nagbabantay, yung mga nagpapastor ng kanilang mga hayop. Lahat. Pinatay nila. Tapos what happened? And I only am escaped alone to tell thee. Ako lang yung naka-escape. Ako lang yung nakatakas. At ako na siya na magsasabi siya at kaya nakapag-report ako sa iyo. Ayan. So, nung narinig niya ito, siyempre shocking, di ba? Anong gagawin mo pag ganon? At hindi pa man tapos na nagsasalita ang nagre-report, while he was yet speaking, there came also another, and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep. Lahat ng kanyang mga tupa, nasunog lahat. And the servants, and consumed them, pati yung mga nagbabantay sa mga tupa, and nasunog. And I only am escaped alone to tell thee. Dalawa na silang nag-report. Grabe, sa isang iglap. And he was yet speaking, habang nagsasalita rin siya, there came also another said, the Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels,
and have carried them away, yea, and slain the servants with the edge of the sword. O, pinatay din yung mga nagbabantay sa mga kamelyo, sa mga camels. And I only am escaped alone to tell thee. Ako lang yung nabuhay, ako lang nakatakas, kaya nakapag-report ako sa iyo, Job. 3 na yon. And while yet speaking, ito na, hindi pa nakakaupo si Job. Hindi pa niya nakukuha yung kanyang ng kanyang kaisipan dahil sa nangyari, sunod-sunod, hindi pa tapos yung magsasabi isa, sumunod na naman isa. At ito na naman, while he yet speaking, there came another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness. May hangin na galing sa wilderness. Ano ang nangyari? And it smote the four corners of the house. Alam niyo, pag sinabi nating sandstorm, mabigat po yan. At giniba ang bahay na kung saan sila nagkakainan o kumakain. Ang nangyari? Na yun nga, bumagsak at namatay lahat yung mga nandun, at isa lang ang nakatakas na nag-report kay Job. Ano ang nangyari? Sa isang iglap, lahat ng yaman niya, pati ang mga anak niya, nawala. Between seconds, in seconds lang po. Grabe, yun nangyari sa kanya. And, with all these things that happened to Job, hindi po natin naikumpara sa buhay natin, sa sitwasyon natin ngayon. Hindi natin kailan ma-experience yung kagaya na experience niya. And I prayed and I hope that this experience will not come to us. Wala na tayong pag-aari, mawawala pa, di ba? So ito, ano ang naging reaksyon? Ano yung mga naging response ni Job? Pagkatapos ito, ano ginawa niya? Siguro kung tayo yun, talagang sigaw ang bawat sa atin. Tapos we are cursing God. But let us see the patience of Job. Ito ang sabi, and behold, in verse 20 it says, in Job chapter 1, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. And worship? Mantakin nyo yun? Nakuha pa niyang mag-worship? Nakuha pa niyang magsamba sa Diyos? Sa nangyari sa kanya? Nakikita natin yun? Hindi ka panipaniwala. Kung isipin natin, baka sabihin natin, baka autistic yan si Job. O, di ba? Baka may tuliling yan si Job. Kaya ganun. Dahil hindi magagawa ng normal na tao yan, siguro yung sasabihin natin. And yet, if you will try to understand what happened to him, the grace of God is working into his life. Bakit? And he said, itong sinabi niya, naked came I out of my mother's womb. Ako ay sinilang na hubutubad. At ako ay mamamatay din na wala akong madadala. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Can you see that? Sabi niya, ako ay sinilang na walang dala-dala. Ako ay mamamatay na wala nila akong madadala. Ibinigay ng Diyos, kinuha din ng Diyos. Purihin, pagpalain ang pangalan ng Diyos. In verse 22 ang sabi, in all this, Job sinned not. Hindi siya nagkasala, nor charged God foolishly. Hindi rin siya nagrebelde sa Panginoon. So what happened? He still worshiped God. Grabe yun. Grabe. Hindi ko mawala, hindi natin maabot sa ating pong sariling understanding kung bakit ganun na lang ang kanya naging reaksyon o naging response sa nangyari sa kanya. So, ito, mga kakape, Job understand, makinig mabuti dito, Job understand that he can't bring with him anything that he have.
ay sa iyo lahat ng kayamanan sa mundong ito. I will tell you this, hindi mo makukuha yan sa kabilang buhay, sa final na buhay. Opo, believe me. Believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. Yan, yung ibig sabihin, believe in yourself. Okay, kakaibang salita yun na. Anyway, he understand that everything he had was given by God. Naintindihan din niya na lahat na nasa kanya, pinagkaloob ng Diyos sa kanya, ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Kaya, pinagkatiwala ng Diyos, kinuha din ng Diyos, pagpalain ang pangalan ng Diyos. Yun ang sinabi niya, mga kape. Job responded positively in all the trials he faced and experienced. Positibo yung kanyang response. Naging positive pa rin siya kahit ganon. Ganon katindi si Job. He honored God, he trusted in Him, he worshiped God. God did not rebel against God. Hindi siya nagrebelde. At ito pa ang nangyari. Kung mapapansin nyo, okay naman si Job wala naman siyang sakit Alam nyo nangyari sa munod? Siya po ay nagkaroon ng pigsa. Kaya mga Ilocano, huwag kayong mag-pray ng pigsa. Lord, please give me pigsa. Huwag ganon. Pag manalangin ka ng strength, gamitin mo Ilocano word. Apoy ka naktikirad. Ken salon at ken pigsa ko na. Yung no Tagalog ka ay no kanjay. Kitain nyo. Manin. Joke lang ni Jay kakabsat. Anyway, nagkaroon siya ng pigsa. Nadal sa natin busali. Nadal sa natin busali from head to toe. I know some of you experience already nagkaroon ng pigsa. David, nasubukan mo na ba magkaroon ng pigsa? Tayo, di ba? We all experience that and we know how we know what's the feeling of having this kind of boils or pigsa. Parang bala yan Parang bala na sa loob ng laman na pag yung nahawakan mo, parang itinulak mong papasok yung bala. Ang sakit. From head to toe. Ano to experience ni Job? In verse, ito, nang dahil sa kanyang nangyari, nagpakumbaba pa rin siya. At ito, and even his wife and his friends, marami nang sinasabi sa kanya na masama. Job, ano bang ginagawa mo? Hindi na normal yung ginagawa mo. Dapat kumilos ka na at magalit ka na sa Diyos na ginagawa niya sa iyo. At ito pati yung mismong asawa niya, ito sa Job chapter 2 verse 8 to 10, babasahin ko po sa inyo. Even his wife can't understand. Even his wife can't understand why he responded that way. Na ganun yung nang ginawa niya. At napaganda ng kanyang ginawa, mga kakape. Pero ang kanyang asawa hindi niya maintindihan. Ito ang nangyari sa Job chapter 2 verse 8. Konting-konti na lang po, patatapos na po tayo. And he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Nag-ano siya? Nagpakumbaba rin siya. He humbled himself. Then said his wife unto him, Why thou still retain the integrity? Grabe ka naman. Anong ginagawa mo? Sa lahat na nangyari sa buhay natin, wala man lang ako makita sa iyong reaksyon na nagagalit o whatever. Ano ba ang pinoprotektahan mo dito? Sabi niya, curse God and die. I-challenge mo na ang Diyos. Curse God. Sumpain mo ang Diyos at para mamatay ka na. Yun ang sinabi ng kanyang asawa. Grabing suggestion yun, no? Imbis na encouragement, hindi But he said unto her, sinabi niya ito, Thou speakest as one of the foolish woman speaketh. Grabe ka naman magsalita. Bakit? Para kang mangmang nagsasalita. Bakit? Ano? Shall we receive good? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil?
Lahat ng mga mabubuti at lahat ng mga bagay-bagay na binigay sa atin ng Diyos na magaganda. Hindi rin ba tayo na makakatanggap ng mga hindi maganda galing sa Diyos? Na hindi maayos, na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos? In all this did not Job sin with his lips. He never cursed God, and he understood that he is being tested by God. Even though ganun kahirap, kahit ganon kabigat, naintindihan niya, God is in control. Dahil alam niya lahat ng circumstances sa buhay, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari yon for us to be tested, to have or to develop Christ-like characters, to develop godly characters in our lives. Yun po yun, mga kakape. What was the result of God's patience? What was the result of Job's patience? Ano yung resulta ng maging pagtitiis niya? Anong naging resulta ng kanyang pamumuhay ng positibo? At bakit siya ay naglingkod pa rin sa Diyos at nagsamba sa Diyos? In Job chapter 42 verse 10, makinig. Makinig. Ito ang naging resulta ng kanyang pagtitiis at pagsasamba, honor, yung paggalang niya sa Diyos. Job 42:10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Lalong pinagpala ng Diyos si Job 2 times. 2 times kaysa sa nawala sa kanya. So grabe. It is because he responded positively and according to the will of God. That's why we children of God, tayo lahat ng mga nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, na hindi katulad ng pagsubok ni Job. Kahit na darating tayo sa sitwasyong ganon, we must follow what Job did, to trust in God in everything, dahil alam niya na lahat ng bagay ay nanggaling sa Diyos. Yun po ang magandang gawin po natin. And even now, yung mga circumstances, situations natin, alam naman natin na hindi natin may kumpara sa nangyari kay Job. So tandaan natin to, casting all your care upon Him for He cares for you. Yes, God will do something great in your life if you trust Him. Just continue trusting in Him. And do the works. Do whatever He wants us to do, as He commanded us to do so. And we will be blessed by God. Our time now is 6:35. Lagpas na po tayo. Mga kapatid, nakita po natin yung mga dapat natin gawin. Bilang mga anak ng Diyos, marami pa tayong pagdadaanan. Pero tandaan natin ito, huwag tayong mapanghinaan ng loob, huwag tayong manlupaypay. Ang Diyos ay nandyan. Sinabi niya sa atin, He will never leave us nor forsake us. But before that, we should have a personal relationship with God. Yun po ang nauna dapat sa lahat. Dapat magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. You need to have Jesus Christ, to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Lahat ng tao ay makasalanan, mga kapatid, mga kape. And because of our sins, tayo po ay mapaparosan sa impyerno. At ang ating pag-asa ay ang hindi po ang ating sarili, ang hindi po ng ating relihiyon, hindi po ang baptist. Ang ating pag-asa ay ang Diyos. Si Jesus lang, wala ng iba. Siya lang ang namatay, nabuhay, at nailibing at nabuhay na muli para sa atin, para magbigyan tayo ng pag-asa. Gusto mo bang tanggapin si Jesus ngayon sa buhay mo? At sabi ng Diyos sa lahat na nasitanggap sa Kanya, ay binigyan niya at bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Do you want to receive Jesus Christ in your life right now? Manalangin tayo at tanggapin natin si Jesus nang galing po sa ating puso. Sabi natin, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Patawad sa aking mga kasalanan. Salamat at inako mo ang lahat ng ito. Ikaw ay namatay para sa akin. Ikaw ay nilibing pagkatapos ng 3 araw, ikaw nabuhay na muli para bigyan mo ako ng pag-asa. Buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at ngayon binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa katuruan. Salamat sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
Maraming salamat mga kape. Sa lahat po ng ating mga kasama ngayon, maraming salamat. And we will play now the birthday song for all the birthday celebrants for this day. May 20, and those who will celebrate the anniversaries, happy anniversary. May 20, 2021. And yes, happy birthday and happy anniversary to all of you guys who will celebrate today. Ayan. Happy birthday kay Lay Angeli Avila, kay Juper Alonso. Juper, happy birthday sa Juper. Rica Ella Cruz, cute. And cute daw. Rica Ella Cruz, cute. Kay Janelle Ibia Cruz. Janelle Ibia Cruz. Happy birthday kay Aswell, kay Maya Navarosa, kay David Jan Garces Valdez, kay Apos Lunato, kay Rexel Baldos, kay Lilibet Alonso Tungpalan, Manang Lilibet Alonso Tungpalan, happy birthday. Kay John Vincent Alonso, happy birthday sa inyo. Happy birthday kay Arian Stevenson. Happy birthday, Arian Stevenson. Thank you very much. Happy birthday. Yan, happy birthday. Happy birthday sa'yo. God bless you, Arian. Thank you very much for joining us live. God bless you. Thank you very much, Sir Mina Pascual, Jeffrey Rosales, and yes, Jennifer Yasanya, Pia Alonso, Princess Billy Largo Marcos, ingat kayo palagi, Deborah Pedro Paldivino, Manandep, salamat po, ma'am. Leslie Ragos, maraming salamat sa mga tags. Maraming salamat sa iyong pag-share. Sam Alonso, Cass, dyan sa Hawaii, maraming salamat. And of course, kay John Larry, God bless you. And Romaldo Rivera Tibar, kay Jinky, maraming salamat. And again, happy birthday to all of you who will celebrate your birthdays today. And to those who will celebrate their anniversaries, happy anniversary. Romaldo Rivera Tibar, maraming salamat. Emerita Baptista Corpus, maraming salamat. Then po sa San Francisco, California. These problems gauge how you are faithful and how obedient you are to God. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Uncle Andy Ramos, maraming salamat. Manang Luis Charles Pong Respicio, Rosalia Bero Maningas. Only our hope is Jesus Christ alone. Amen. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam niya kung anong nasa puso natin. Salamat po mga Rita. And of course kay Ma'am Sir Jean Corpus. Maraming salamat. Kas Jeff Alonso, maraming salamat. Yes, Ma'am Ter, mahala pa pong Edilaw in Jesus name. Manang Marlene o Byro Total, maraming salamat. Please encourage Eunice and of course Andoy na makinig dito. Eugene Sumera Asuncion, maraming salamat. Kasi dyan sa Toronto, maraming salamat. Julius Francisco, good morning Julius. And of course kay Marandora Ragasa, Ma'am Irene Respicio Domingo. May nakita ko kanina, may Imelda Marcos tayong dalawa. Okay? Maraming salamat. Mayrina Marcelo Ako, Manang dyan sa Bacara. Ingat ka dyan. Julia Reyes dyan sa Hawaii. Sa lahat na mga papasok man sa trabaho, ingat po kayo mga kakape. Manang Raquel Bumangla, kay Kadjo, Manang Los Biminda, Asuncion Maningas, Gonzales, Los Biminda, Asuncion Gonzales. Maraming salamat. Saliboy Bagay Dalire, Jel Anchon, Ma'am Jeannie, maraming salamat. Sir Belhel Ramos, thank you very much. McCarthy Arellano, of course, kay Papa mo, Rafael. Thank you very much sa iyo, McCarthy. God bless you. Imelda Marcos Riconan, ito na nga po. Dalawa pong ating Imelda Marcos ngayon. Imelda Marcos Paguyo and Imelda Marcos Riconan, maraming salamat po sa inyo. And of course, kay Attorney, kay Fiscal Marilyn Ancheta, Seredon, maraming salamat. At sa lahat ng kasama natin ngayon, Cons, maraming salamat. And yes, ayan po. Sa lahat ng kasama natin ngayon, live, at sa mga makinig, pamamay at manonood, God bless you all.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, again, happy birthday sa inyong lahat. And of course, kay Aisa Jane Kitoriano Valdez, maraming salamat sa Hermino Pascual. And yes, again, panahon na para magpaalam po ang inyong lingkod, mga kakape. Ang oras po natin ay 6:42, sobra na po tayo. Pasensya na po at maraming salamat sa inyong pasensya. Okay, ito po ang inyong lingkod. Si Brother Ravi, si Kagod Paeng, and nandito po kayo sa Morning Coffee Devotion. Maraming salamat at lagi po natin pakatandaan sa lahat po ng situation sa ating pong buhay, papanegatibo o positibo, kailangan natin unahin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo, and I love you all.